Puspusan na pakipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailangang hakbang para matukoy at mapanagot ang nasa likod ng mga nagkalat na abandonadong kabaong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang ulat ni Gavel Liegas. Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Caloocan, Quezon City at Makati ang mga abandonadong kabaong mula sa hindi pa natutukoy na grupo. Ayon sa National Capital Region Police Office, iniwan ang mga ito ng mga nakamaskarang individual, lula ng gray at puting van mula alas 2 hanggang alas 4 na madaling araw kanina, kung saan ang mga kabaong ay naglalaman lamang ng mga lukot na papel at may banner ng mga mensahe laban sa Chinese Communist Party. Patuloy ang backtracking ng NCRPO sa mga kuha ng CCTV sa mga lugar kung saan iniwan ang mga kabaong, kabilang na sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City. Para naman sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, bagamat nananatiling misteryo kung sino ang mga nasa likod ng mga inabandonang kabaong, malinaw umano ang saloobin dito na kumakatawan sa pagkontra ng maraming Pilipino sa harassment at bullying ng China sa West Philippine Sea. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea ay hindi laban sa mga Chinese citizens kundi sa kanilang gobyerno na hindi anya rumerespeto sa international law. Ang Department of Foreign Affairs hindi kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan o pagbabanta laban sa kahit na sinong individual kahit pa ito ay mga foreign nationals o mga opisyal. Bagamat itinataguyod ng Pilipinas ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression, nilinaw ng kagawaran na may hangganan ito, lalo na kung humahantong na sa pananakot o paglalagay sa panganib sa buhay ng iba. Anila, ang ganitong mga hakbang ay hindi naglalarawan sa opisyal na ugnayang panlabas ng pamahalaan at hindi rin ito ang paraan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng batikos o saloobin sa mga sensitibong usaping pampulitika. Muling pinagtibay ng gobyerno ng Pilipinas ang commitment nitong protektahan ang mga dayuhang mamamayan at diplomatikong opisyal alinsunod sa probisyon ng Vienna Convention on Diplomatic Relations at Vienna Convention on Consular Relations. Nakikipag-ugnayan na rin ang DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matukoy ang mga totoong kaganapan at mapanagot ang mga individual na nasa likod ng naturang insidente. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.